Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. So, ang topic po natin sa first week po ng kanji ay, ano po siya? Sarasang? Dekakeru. Dekakeru part 1 po. Ano po Sarasan ang dekakeru? Dekakeru. Hindi ko pa alam, sensei. Daijoubu desu yo. Pag sinabi pong dekakeru is Lumabas ng bahay. o kaya naman, mamasyal. So des. Hi, dekakeru means lumabas ng bahay or mamasyal. Hi, so part 1 po tayo. Ano po? Hi. So, yung topic po natin for the first day, today po, ano po siya? About po sa... Ay, yung kanji po ba, sensei? Hi, ito pong kanji pong ito na nababasa niyo po. Yung tatlong kanji po. Wala po talaga akong alam sa kanji, sensei. Daijoubu. Guys, dyan sa baba, baka po matulungan po natin si Sara-san. Ang dami pong tumutulong sa atin sa baba. Check niyo po, Sara-san. Chushajo? So, des, chushajo. Ano po ang chushajo? Parking lot po. So, des, parking lot. Maraming salamat po, minasan. Chibi-san, Marco-san, kay Engineer-san, kay Onigiri-san, kay Jazz-san, kay Jake-san, kay Okalito-san. Hontoni arigatou gozaimasu. So, des, parking lot po ang chushajo. O kaya naman po, paradahan sa Tagalog. So, go na po tayo sa kanji, sa main kanji po natin. Hay, gusto niyo po i-challenge po siyang basahin or ipapakita ko na po kung paano po siya basahin? Ipapakita na po kung paano po basahin. Okay, des. Ito po ay Chu des. 15 stroke po siya. Ano po? Hay, at ginagamit po siya sa salitang Chusha? Hay, chusha. Ano po ang chusha? Alam niyo po ba kung ano po ang chusha? Hindi po, sensei. Daijoubu desu. Hay, pag sinabi pong chusha is Park. Hay, park. So, dito po, noun pa lang po siya. Ngayon, pag gagawin po natin siyang verb, magkakaroon po itong suru. Suru form po siya. Chusha suru. So, from noun, magiging verb po siya na to park. O kaya naman, iparada sa Tagalog po. Ano po? So guys, meron po tayong park na chusha at meron din po tayong isa pa pong chusha. Ano po? Sa mga nakakaalam po, I'm sure meron po dyan nakakaalam po. Meron din po tayong tinatawag na chusha. Ganito po siya isulat po. Ano po? Hi, so ito po ang chu. At ito naman po ang sha. Hi. So, alam niyo po kung ano po ang meaning ng chusha na ito, Sara-san? Injection. So, that's injection. Hi. So, guys, ingat po tayo. Ano po? Chusha injection. Ito pong nandito is chusha rin, pero park po siya. Hi. So, ingat po. Magkaiba po silang kanji. Hi. それでは次行きましょう。はい。 Chushajo. Hi, chushajo. Ano po ang chushajo? Kanina po, chusha lang is park. Nagkaroon po ng jo. Kanina, ano pong sabi nyo? Parking lot. So, this parking lot or paradahan. Paradahan. Ito po kasing kanji na ito, itong last na kanji na ito is basho no ba. Ibig pong sabihin, pag meron po ng mga ganyan, ibig pong sabihin, may kinalaman po siya sa location. Ano po? Hi. For example po, meron po tayong salitang gemba. Hi. Gemba. Meron po tayong ba dito po. Ano po? Hindi po, pag sinabi pong
gemba na shigoto shite mas magkakaroon po tayo ng image na nagtatrabaho po siya sa isang construction. Hindi lang po construction po ang meaning ng gemba. Pag sinabi pong gemba, yung location niyo po ngayon mismo. Hay, gemba. So, ibig po sabihin, tataba, nasaan ka ngayon? Halimbawa, pulis sila. Sasabihin, nasaan ka ngayon? Sasabihin nila, genzai, hanzai ga okonawareta gemba ni imas. Hay, ibig po sabihin ng hanzai ga okonawareta gemba ni imas. Ibig po sabihin, nandoon siya sa location kung saan nangyari ang hanzai. Ano nga ba ang hanzai in Tagalog or English? Hanzai. Krimen. Arigato, Tope-san. So, hanzai. Yung krimen po. So, ito po yung sinasabi niya po. Tulad po, may nakita po ako kanina sabi ni Vincent, konbanwa. Hay, present location po ang meaning ng gemba. So, sa mga nasanay na po, na pag narinig po is narinig na gemba, automatically ang pumapasok po na image is construction. Hindi po yun talaga ang meaning. Ang pag sinabi pong gemba, doon po yung present location. Hi. So, ang construction po kasi minsan papalit-palit po sila po ng location. Kasi construction nga po, di ba po, alangan naman po nakatayo na yung bahay. Magko-construct pa rin sila doon, di ba? Hi. Depende na lang kung magpapa-extend, ganyan po. So, magtatrabaho ulit sila doon. Pero usually po ang construction worker po palipat-lipat po talaga sila ng location. Kaya gemba po yung naging nakasanayan na itawag sa kanya. Pero ang gemba po talaga is present location. Yun po talaga ang meaning niya. Hi, so meron pa pong iba pong ginagamitan ng ba. Tatoeba, kojo. Hi. May location din po siya. Kojo means is factory. Yung ko is from the word kosaku. Kosaku means ginagawa nyo. Tapos location. So, kaya pag pinag-combine po ang ko at saka yung location, magiging factory. So, guys, alam na po natin ngayon na pag ginamitan po ng ba is location ang kanyang tinutukoy. Kaya dito po, chushajo, location po kung saan po pinaparada ang sasakyan na which is in English is parking lot o kaya naman po paradahan in Tagalog. Hi, so go po tayo Sarasan sa next kanji po natin. Hi. Ang basa niya po dito is? Mai. Ano po? Moi. Mo o kaya naman po? I. Moi. Kanina mo, ngayon naman nai. Hi, arigatou gozaimasu. So, 12 strokes po ang kanji na ito. Hi, ginagamit po siya sa? Mokyu. Hi, pag sinabi pong mokyu, ano po siya? Mokyu. Mo, itong kanji po na ito, ang meaning niya po is wala. Nai is wala. So, ito pong Q is ginagamit sa yasumu っていう感じなんですね. So, ano po may image nyo? Walang yasumi? Walang pahinga? Kaya, walang araw na nakasara. Actually po, pag sinabi po kasi pong walang pahinga talaga po ang meaning nito. Pero ang mukyu po kasi ginagamit po siya ng mga companies, shops, ng mga restaurants. So, ibig po sabihin po ng mukyu, wala silang araw na nakasara. So, ibig po sabihin, pag sinabi pong nenju mukyu, pag sinabi pong nenju is a whole year, buong isang taon. Pag sinabi pong nenju mukyu, buong isang taon, walang araw na nakasara na po ang ibig sabihin po nun. So, ibig po sabihin, 365 days po silang open. Pero hindi po dyan sinasabing 24 hours silang open. Sinasabi lang pong wala po silang yasumi. Araw-araw po silang bukas. Yun po ang gustong sabihin po ng mukyu. So, sa Tagalog po ginawa ko po siyang
Walang araw na nakasara. Walang araw na nakasara. At enter parenthesis ang tindahan o kaya restaurant o Sorry. kaya naman po yung company. Hi. Tatsugi ikimasu ne. Ginagamit din po siya as Muri hi. na. Muri o kaya naman muri na. Hi. Difficult. Ano po? Difficult. Kuminasa, Lagi po ba? maaari nyo pong ilapit po yung mic po sa inyong mouth. Yun na po. Sensei, naririnig po ako. Okay na po ako. Opo, clear na po. Ano po ang muri na? Muri na. Difficult, sensei. Difficult, muzukashii po kasi ang difficult po eh. So, ito po. Muri na. Impossible. Imposible na. Hai, muri desu ne. Hai, imposible sa Tagalog po. At yun na po, na din po siya sa Tagalog po. Ano po? Imposible na. Muri na onegai. Imposible na pakikiusap. Kumbaga, imposibleng gawin yung pinakiusap niya. Ano po? Hai, muri na onegai shinai de yo. Wag kang makiusap sa akin ng isang bagay na na imposibleng gawin, ganyan. Ano po? Hai, doon po siya ginagamit. Muri na. Muri na. Hai. O kaya pag sinabi po, muri desu. Depende po siya rin sa sentence po. Ano po pag sinabi pong, halimbawa, kono shigoto yatte kureru? Sabi po nung boss niya, pwede mo pong gawin ang trabahong ito. Tapos ang sagot niyo is, muri desu. Pag sinabi niyo pong muri desu, ang meaning po nun, hindi na po imposible, kundi, Possible. hindi po kaya. Magiging hindi kaya na ang muri desu na. Ano po? So, depende po talaga po kung ano po yung katugtong niya, magbabago po yung meaning. Pero dito po sa muri na, magiging imposible na. Impossible. Hay. Ngayon po pag ang kadugtong niya is muri desu, hindi po maaari or hindi kaya. Ganyan po. Ano po? Hay. Ganun na po siya. はい、もう本当難しいんですよね、無理っていう言葉は。はい、depende po sa nakadikit sa kanyang sentence kung saan po siya gagamitin, magbabago po ang meaning niya. Hay, so go po tayo sa next po natin na paggagamitan ng mu. Muryo. Muryo. Ano po ang muryo? Ako, paborito ko po ang muryo. Muryo. Ano po? Pamilya yung muryo. Hay. Lagi ko pong naririnig sa trabaho yan, sensei. So des, muryo. Sa baba po, ang dami po sa atin tumutulong, oh. Free. Ano pa? Free. Free. O kaya, libre. Hay. Hay, libre. Mahilig po ako sa libre, pero sabi nga naman dito sa Japan, may kasabihan po silang muryo wa ichiban kuwai. Pag sinabi pong muryo wa ichiban kuwai, ang free ang pinaka nakakatakot. Hay. So kasi meron po 'di ba po magsasabi, libre lang, pero ang pakay pala nila is magpropaganda para sa inyo. Hay. So wala talagang as in free. May free nga silang ibibigay sa inyo, pero meron naman kapalit na payagan nyo kami magpropaganda sa inyo. Di ba po? Hay. So, muryo is libre. Hay, dewa tsugi ikimashou. Ayan na naman si Toktok. Hay, nai po, nai po. Gomen ne, magpapakita po tayo ng muka para makontento si Toktok. Kasi kasalanan ko rin po nung nakaraang araw, medyo nagkaroon po ng investigahan po dito sa malapit sa bahay ni Inday. So, Sarasan, nasa likuran po kasi yung natin, yung computer. Ano po ang muryo? Muryo janai. Nai. Night. From the word night, sensei, wala po? So, des, wala. Hay. So, sandali lang po. Ano po? Ayan, okay na. Binigyan, nag-okay na po sa atin si Toktok. So, ibabalik ko na po. Okalito-san, akino hato arigatou gozaimasu. So, go na po tayo sa camera. Hay, nine means, tulad ng sinabi niyo po, wala. Hay, so hanggang dito na lang po ang inyong i-recite for kanji. Meron po kayong katanungan sa recite na po? Wala po, sensei. Arigatou Inday, gozaimasu. Hay, meron pong katanungan. Salamat po. Ang katanungan po ni Kuya Nelson is,
Ang kojo ba at koba magkaparehas? 工場と工場。ちょっと違うんだよね。Yung 工場po kasi is, factory. Pag sinabi pong koba, ang alam ko po, iba na po ang meaning nun. Parang kung saan po kayo gagawa ng works nyo po. Pero hindi po siya factory din eh. Sandali po. Para sure po, i-search po natin po. Ano po? Koba to kojo desho. Parehas po kasi yung niya eh. Yung sulat niya, Hai. So, dito po natin yan malalaman. Hai. Kojo wa. Ito pong kanji po na ito. Ano po? Kojo to koba to yomi. Kojo wa daikibo de kikai ka sareta seizo kyoten. Hay, so ibig po sabihin, pag tinawag na po kasi po ng kojo, isa na po siyang factory kung saan malakihan. Marami pong nagtatrabaho at marami pong mga ginagamit na kikai, makina. Ano po? Hay, at doon nagpo-produce ng mga parts o kaya naman produkto. Yun po yung lugar na sinasabing kojo. Ngayon naman, koba wa hiretsu-teki shoukibo de yori kogo-teki na hyougen o sasu koto ga oi desho. So, ibig po sabihin, mas maliit po talaga po yung koba. So, pwede pong nag-iisa kayong nagtatrabaho sa koba o kaya dalawa kayo. As in, more on sa manual pong trabahuhan po. At maliit lang po. Yung pinaliit po ng factory na wala po masyadong ginagamit na kikai, makina. Hay, yun po ang pagkakaiba ng kojo at koba. Pero parehas po silang isulat. Ano po? Okay na po, Nelson-san? Meron pa po ating tanong si Kuya Nelson. Ang muryo po ba at tada magkaparehas? 無料とただは同じですね。はい。 Arigatou gozaimasu atinday. Brush up na po. Ang pinagkaiba lang po nila, yung muryo is pwede nyo pong gamitin sa formal form at ang tada sa conversation or hindi po sa, ano nga po ba yung hindi formal, casual form po ang tada. Yun po yung pinagkaiba po nila. Hay, arigatou gozaimasu. Brush up na po tayo. Next po natin, babalik po tayo kay Nelson-san. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hay, so ang ating i-recite ay gusto nyo po ipakita na po yung yung sagot or magcha-challenge po kayo? Sige po ate, hindi. Hindi ko po kasi nag-aaral ng kanji. So ipapakita ko na po. Sige po. Okay po. Tulad po kay Sara-san po, Hay, ang kanji po na ito ay binabasa as Man. hay, mang. So, meron po tayong salitang Mansya. hay. Ano po ang mansya? Mansya. Bigyan ko po kayo Ano ng clue para po. Full, Fully. So des. Full ng fully parking. Parang. So, this full ng sasakyan actually po ang meaning po. Ano po? Hay, kasi ang mang is full ang meaning po niya. Puno sa Tagalog po. Ano po? Ang siya is kuruma, sasakyan. So, puno ng sasakyan. So, ibig po sabihin wala ng ibang space. Hay. Kaya sa Tagalog ay Puno ang paradahan. hay, puno ng paradahan ang ibig po sabihin ng mansa. Hay. So, ngayon sabi ko po, ito po is sa puno po. Ano po? Pag sinabi pong manging, Puno ng tao. so des, puno po ng tao. Hay, ang galing. Hay, so, meron pa po tayong pinaggagamitan na Fuman. humangna. Hay, Hindi ko po yan alam. hay. Fuman. Alam nyo po ang word na manzoku. Hindi rin po. Oh, pag sinabi po manzoku is satisfied.
Ano po? Mm. So, pag ginamitan po siya ng fu, naging fuman instead na manzoku. So, may salita po Unsatisfied. may salita po bang ganyan? Unsatisfied? Hindi kasi magaling Meron po. si Inday sa English. Yakata. So, sa Tagalog po kasi yung manzoku is kontento. Ngayon, pag sinulat pong hindi, fumang, magiging hindi. Kontento. Hi. So, meron po siyang na. So, hindi kontento na. Hi. For example, fuman na hito, hindi kontento na tao. Hito is tao. Di ba po? Ganyan po siya ginagamit. Hi. Tsugi ikimashou. Paano po sabihin yung hindi ako kontento sa, parang example, hindi ako kontento sa pera, parang ganun. お金に不満を抱いている。 Yeah. お金に不満を抱いている。はい。Yun na po siya. Ano po? Hi. Okay po. O kaya, pwede nyo pong sabihin na gawin negative form yung manzoku. Pwede nyo pong sabihin, お金に満足していない。はい。Kasi suru form, manzoku suru is suru form po ang manzoku po eh. So, pag ginawa nyo po siyang negative form, magiging manzoku shite nai. So, お金に満足してない. Pwede rin pong ganyan. Ano po? Hay. Pero kung gagamitin nyo po yung pinag-aaralan po natin na salitang fumang, ibig po sabihin, お金に不満を抱いている. Hay. Hi. Ganun na po siya. Hay. Sige desu ne. Ito pong kanji na ito. Maaari nyo po siyang basahin as Ko, at muko, muko at mukai, muki, mukau mukau, at muki. Hay, so des. So, 6 strokes po siya. Ano po? Then, ginagamit po siya like? Hoko. Hay, ano po ang hoko? Hoko. Direction. So des. Hay, direction or direction sa Tagalog po. Hay, sige ikimashou. Muko. Hay, ano po ang muko? Yan po hindi ko alam. Muko. Guys, baka po gusto niyo pong tulungan si Nelson San. Ayan, may nag-English po, si Jake San. Over there. O kaya naman po sa Tagalog is doon. Doon. Hi, doon. So, there's Joselita-san. Maraming salamat po. Pero mute lang po tayo, Joselita-san, kasi turn pa po ni Nelson-san. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. So, ang next po natin na paggagamitan nito ay Mukao. Kumenasay, Joselita-san or Joselita-san, maaari po kayong mag-mute. Ano po kasi, turn po ngayon po ni Nelson-san para po recite po. Ano po, may jumban po kasi tayo. Yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Mukau. Ano po ang mukau? Sandali po, si Tok ang kulit. Kanina pa to. Ano po ang mukau? Nelson-san. Nelson-san. Hindi ko na narinig. Andyan po kayo? Nelson-san. Moshi-moshi. Ayan, naririnig ko na po kayo. Ano po ang mukau? Yan po ba yung yung mukaimas? So desu. Mukaimasu. Paano parang sunduin? Parang papunta? So desu. Hai, papunta. Hai, or pupunta po. Ano po? Sandali lang po, hinihintay po natin yung approval ni Tok. So desu, pag sinabi pong mukau is papunta. Tatoeba ne, Nelson-san, そちらへ向かいます. Hay, pag sinabi pong, mukaimas, naging ipo,
pwede pong, Nelson-san, そちらに向かうことにしました. Pag sinabi pong, そちらに向かうことにしました, napagdesisyonan kong pumunta po dyan sa inyo. Ganun na po yung meaning niya po. Ano po? Okay. Hi. So, yung kanina naman pong, hoko is, migi hoko e itte kudasai. Pag sinabi po, pumunta po kayo sa direction ng migi. Migi is right. Ano po? Yung kanina naman pong muko, maaari niyo po siyang gamitin. Halimbawa, may nagtanong sa inyo, Nelson-san, kagi tte doko ni oite arimasu ka? Maaari niyo po siyang, kumbaga tinatanong po kayo, nasaan po Right. ba ang susi, Nelson-san? So, maaari niyo po siyang sagutin as, muko ni okimashita. Muko ni okimashita. Ibig po sabihin, linagay ko po doon. Doon po. Ano po yung muko? So, nag-okay na si Toktok. Balik na rin na po natin ulit yung camera. So, Mukau means pupunta po. Ano po? So, yung last po natin is, Doon po sa Mukau po, di ba yung din po yung ginagamit na magpapasundo? Mukatti kodasai. それは、向かってください ay pumunta na po kayo. Ano po? Yung sinasabi niyo po is mukai ni itte kudasai. Ganito naman po ang niya, ang kanji niya. O kaya naman po, ang laki po masyado, Hi. Na lang natin. Mukai ni itte kudasai. Pag sinabi pong, pag sinabi pong mukai ni itte kudasai, pumunta ka doon sa kabila. Pumunta ka doon sa kabila na po ang meaning po. Ano po? Ngayon, pag ganito na po, mukae ni na po siya. Mukae ni itte kudasai. Pag sinabi pong mukae ni itte kudasai, pumunta ka at sunduin mo. Yun na po ang meaning po. Ano po? Okay. Yung kanina is mukau. Ano po? Ito po. Mukae ni itte kudasai. O kaya naman, ito naman po is mukae ni itte kudasai. Ibig po sabihin nito is sundo. Yung kanina, mukae ni itte kudasai. Ibig po sabihin, pumunta po kayo doon sa harap. Halimbawa, may way po dito, may way po dito. Tapos nandito yung tindahan niya. Meron pong ibang tindahan doon sa kabila. Gusto niya po siyang papuntahin doon sa kabilang tindahan. So, sasabihin niya po, mukai ni itte kudasai. Ito na po yung kanjing gagamitin niyo. Tsotto ne, nakakalito po, So, ito na po yung last po natin sa inyong recitation. Maru-maru na. Maru-maru muki. Maru-maru muki. Ano po ang maru-maru muki? Hindi ko po alam. 大丈夫ですよ。So, pag sinabi pong maru-maru muki, sa Tagalog po, Direction sa. maru-maru. So, for example po, migi no muki, muki po kasi, migi muki. Pag sinabi pong migi muki, sa Tagalog po, direction sa right side o kaya naman po humarap sa right side. Ganyan po. So, ang muki is direction ng inyong katawan kung saan po kayo nakaharap. So, pwede rin pong instead na direction, humarap. Ano po ang meaning niya? Maaari po siya maging humarap. Halimbawa, kung mag-uutos po kayo, instead pong muki, magiging muite. Ano po? So, te form na po ang utos po, di ba po? So, pag sinabi pong migi ni muite kudasai, pag sinabi pong ganyan, humarap po kayo sa kaliwa kanan. Kanan po is migi, humarap po kayo sa kanan. Ganyan na po siya. Ano po? Kadalasan po ginagamit po ito sa kaigo. Di ba po, Emine? So, meron po kayong katanungan, Nelson-san? Ano po sabihin ng direksyon ng hangin? Kaze no hoko. Kasi no hoko. O kaya pwede rin po siyang sabihin na kaze no muki.
hoko at saka muki, parehas po siyang direction. Ano po? Hay. Karimata. Pero ang muki, pwede po siyang maging pautos na muite. So, iba na po ang meaning nun. Humarap na po ang meaning nun. Hay. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.